Sa isang malawak at walang laman na bukirin, nagtataka ang isang nalilitong kabalyero na si Diaz kung siya ba'y pinagtitripan. Mahigit isang buwan na ang nakalipas nang siya ay umuwi mula sa matagumpay na tagumpay sa digmaan. Bilang gantimpala, binigyan siya ng hari ng kanyang bansa ng isang malaking lupain upang tirahan at pamahalaan. Ngayon, napagtanto ni Diaz na siya ay naloko, dahil basically ay pinalayas siya ng hari mula sa kabisera upang manirahan sa isang malaking piraso ng walang laman na lupa. Walang karagdagang utos mula sa hari, akala ni Diaz ay malaya na siya, kaya naglalakad-lakad siya sa bukirin, naghahanap ng pagkain at iba pang mga mapagkukunan. Pagkalipas ng kaunting sandali, nakatagpo siya ng isang malinaw na sapa at tinamasa ang nakakapreskong tubig mula rito. Pagkatapos, patuloy siyang naghanap sa lupain hanggang sa magdilim. Dahil wala siyang nahanap na pagkain o mga mapagkukunan, humiga siya upang magpahinga. Iniisip na aalis siya sa nasasakupan kung walang laman ang buong rehiyon. Kinabukasan, isang batang oni na tinatawag na Alna ang gumising sa kanya. Sinipa siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa kanyang lupain. Nalilito si Diaz, dahil wala namang tao sa paligid niya noong nakaraang araw. Wala siyang pakialam sa kalituhan niya at patuloy siyang tinatanong upang malaman ang kanyang pinagmulan. Sinabi ni Diaz sa kanya na literal siyang walang tirahan, kaya nagduda ang babae sa kanya. Tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa kanyang lupa, kaya tapat niyang ipinaliwanag na may nagpadala sa kanya para manirahan doon. Sinabi niya sa kanya na ang tanging layunin niya sa kasalukuyan ay makaligtas hanggang sa susunod na araw. Habang tumatanggi si Alna na maniwala sa kanya, sinabi ni Diaz sa kanya ang tungkol sa kanyang mga pangarap. Ipinaliwanag niya na hiling ng kanyang yumaong mga magulang na tulungan ang iba at protektahan ang mga mahihina bilang kanilang huling kahilingan, na tinanggap niya bilang kanyang pangarap na layunin. Bagaman inaasahan ni Alna na nagsisinungaling si Diaz tungkol sa kanyang marangal na layunin, ang kanyang sungay ay nagsimulang magliwanag ng asol, na nagpilit sa kanya na maniwala sa kanya. Sa kabaligtaran, si Diaz ay isang dalisay na tao, at hindi niya nauunawaan kung bakit siya pinaghihinalaan ng babae. Tinanong siya kung kaibigan ba siya o kaaway, pero pinaalalahanan siya ni Diaz na wala siya sa alinman sa mga iyon dahil ngayon lang sila nagkikita. Sa hindi malamang dahilan, ang makatuwirang mga salita ni Diaz ay lalo lamang nagpapagalit sa kanya. Nagtataka siya kung bakit siya sobrang naiinis. Pagkatapos ay naaalala niya na siya ay nasa kanyang nasasakupan, kaya isa siya sa kanyang mga nasasakupan. Iniisip na sinusubok ng babae ang kanyang katapatan sa kanyang mga nasasakupan. Seryoso niyang ipinahayag na siya ay kanyang tapat na kaalyado upang aliwin siya. Nangangako siyang paprotektahan ang dalaga mula sa kanyang mga kaaway kahit sino pa sila, na nagdulot ng maliwanag na pagkinang ng kanyang pangil. Pagkatapos, nagulat ang babae sa tindi ng sinseridad ni Diaz, at bigla siyang hinayla papalayo. Di nagtagal, pumasok sila sa isang nayon ni Ana. Nagtataka si Diaz kung bakit hindi niya natagpuan ang nayon kanina, pero wala siyang oras para mag-react dahil hinahatak siya ng dalaga papunta sa bahay ng kanilang pinuno. Sa loob, nagulat ang pinuno na may dinalang dayuhan si Alna dahil karaniwan ay maingat siya sa mga estranghero. Sinabi ni Alna sa kanya na hindi kailanman naging pula ang kanyang sungay, at sa halip ay kumikislap ito ng maliwanag na asol habang ipinahayag niyang siya ay kaalyado. Nang marinig ito, tinanong ng pinuno si Diaz kung magiging kaalyado rin siya nito. Tinatanggap niya, sinasabing siya ang kaalyado ng lahat ng naninirahan sa nayon. Gayunpaman, nang simulan ni Diaz na ipaliwanag na siya ay ipinadala ng hari, tumayo si Alna sa galit at itinutok ang isang palaso sa kanya. Pinigilan siya ng pinuno dahil hindi pa nila naririnig ang buong kwento ni Diaz, pero tumitig din siya rito at humingi ng buong paliwanag. Mananatiling kalmado siya sa ilalim ng banta at ipinaliwanag na palagi siyang sinasabi ng kanyang mga magulang na tulungan ang iba at protektahan ang mga mahihina. Dahil maaga silang pumanaw, naiwan si Diaz na ulila. Pinagsama-sama niya ang iba pang mga ulila sa bayan upang magsama-sama, at nakaligtas sila sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na gawain at pangangaso ng mga mahihinang halimaw. Habang tumatanda si Diaz, sumiklab ang digmaan sa kalapit na bansa, kaya dinala niya ang kanyang mga kasanayan sa pakikidigma sa larangan ng labanan. Doon, ipinakita niya ang isang kamanghamanghang likas na talento sa pakikipaglaban, kaya mabilis siyang umakyat sa ranggo. Matapos ang 20 taon ng mapait na digmaan, bumalik si Diaz na nagwagi,
at ipinagkaloob sa kanya ng hari ang walang laman na dominyo bilang gantimpala. Tumango ang pinuno, naniniwala na tapat siya sa pamamahala ng kanyang nasasakupan. Tinanong niya siya kung magiging kaalyado pa rin siya kung siya at ang kanyang mga tao ay hindi mga nasasakupan ng kanyang kaharian. Umiti si Diaz, sinabing paprotektahan pa rin siya bilang kapitbahay. Sa kanyang mga salita, ang pangil ng pinuno ay kumikislap din ng asul, kaya ibinaba ni Alna ang kanyang pana. Nagtataka si Diaz kung bakit siya nagtanong ng ganoong kakaibang tanong, at saka siya nakapansin ng isang bagay. Sumang-ayon ang pinuno, inamin na siya at ang kanyang mga tao ay hindi mga nasasakupan niya. Sa katunayan, ang kanyang tribo ay talagang kaaway ng kanyang kaharian. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, iniisip ng pinuno na maaaring maging kaalyado niya si Diaz dahil sa napaka-asol ng kanyang aura. Bago siya magdesisyon ng kahit ano, humiling siya na pakinggan siya. Matapos magpakilala bilang Mol, ipinaliwanag niya na ang kanyang mga tao ay pinalayas mula sa kapatagan mahigit 50 taon na ang nakalipas. Mula noon, nakipagdigma na sila sa kanyang kaharian, sinusubukang bawiin ang kanilang lupa. Nagtataka si Diaz kung paano sila nakakapamuhay ng hindi natutuklasan sa loob ng kaharian, kaya ipinaliwanag niya na ang kanyang lahi ay maaaring gumamit ng mahika na nakaimbak sa kanilang mga sungay. Upang ipakita, nagiging invisible siya gamit ang isang spell, na nag-iwan sa kanya na naguguluhan. Pagkatapos, inihayag din niya na kayang-kaya ng kanyang mga tao na itago ang buong nayon gamit ang parehong mahika. Sa wakas ay naintindihan ni Diaz kung bakit hindi niya natukoy ang nayon noon, ngunit nagtataka siya kung bakit ibinubulgar sa kanya ni Mol ang ganitong sensitibong impormasyon. Umiti ang pinuno, sinabing hindi siya magtitiwala sa kanya kung hindi kumikislap ng asul ang kanyang pangil. Napagtanto ni Diaz na ang mga tapat ay maaaring matukoy ang mga intensyon ng ibang mga uri sa pamamagitan ng kanilang mga sungay. Kung ang isang tao ay walang masamang intensyon sa kanila, ang kanilang mga sungay ay mananatiling walang kulay. Gayunpaman, kung mayroon silang masamang intensyon, magiging pula ang kanilang mga sungay upang magbigay babala. Minsan, ang isang tao ay maaaring magdulot ng asul na liwanag, na nangangahulugang sila ay magiliw sa mga tao ng Oni. Sa kabila nito, kung ang taong may mabuting intensyon ay magsimulang magkaroon ng masamang intensyon, agad na magiging pula ang kulay ng pangsungay, dahil hindi kailanman pinakita ni Diaz na may bahid ng pulang kulay ang kanilang mga pangsungay. Sa tingin niya, siya ay isang ganap na mapagkakatiwalaang tao. Sa katunayan, iniisip niyang siya ay isang hanggal na tanga, dahil patuloy pa rin niyang sinusunod ang mga hiling ng kanyang mga yumaong magulang. Bagaman nalilito si Diaz, nag-alok si Mol na tulungan siyang pamahalaan ang kanyang nasasakupan, nangako na bibigyan siya ng bahay, ilang pagkain, at ilang hayop upang simulan ang kanyang buhay. Bilang kapalit, umaasa siyang mapapanatili niya ang lihim ng kanyang nayon mula sa hari. Tinanggap ni Diaz ang kanyang alok at nangako na paprotektahan ang kanyang bayan basta't hindi nila banta sa kanyang kaharian. Nasiyahan si Mol sa kanyang ugali, kaya inutusan niya si Alna na sumama sa kanya at ipakita ang mga kaugalian ng kanilang nayon. Tumango si Alna sa simula, pero nagulat siya nang mapagtanto ang kanyang mga utos. Pinapaalala ni Mol sa kanya na siya ang nagdala kay Diaz sa simula, kaya tungkulin niyang alagaan ito. Bagaman siya ay naiinis, pumayag si Alna. Pagkatapos, lumabas siya kasama si Diaz at kumuha ng ilang mga taga-baryo para magtayo ng bahay para sa kanya. Sa loob lamang ng ilang oras, mahusay na nakapagpatayo ng bahay ang mga taga-Bukirin gamit ang isang estruktura ng kahoy. Nagulat si Diaz sa kanilang bilis, kaya ipinaliwanag ni Alna na hindi palaging nagagawa ng kanyang mga tao na magtago. Dahil dito, ginagawa nila ang kanilang mga bahay na may magagaan na estruktura upang madali itong maalis sakaling may emergency. Kapag naitayo na ang bahay, sinabi ni Alna sa kanya na ang pagkain at mga hayop ay ipapadala sa kanya mamaya. Inaalok niyang tulungan siya sa mga hayop mamaya, kaya't pinasalamatan siya ni Diaz. Gayunpaman, medyo nag-aalala siya tungkol sa bilang ng mga nasasakupan sa kanyang teritoryo at tinanong siya kung mayroon siyang paraan upang madagdagan ang kanilang populasyon. Hindi maintindihan ni Alna kung bakit gusto pa niyang magdagdag ng mga nasasakupan, lalo na't limitado ang pagkain sa kanilang walang laman na lupa. Tinanong niya siya kung paano niya aalagaan ang lumalaking populasyon, kaya napagtanto ni Diaz ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos, binigyan niya siya ng isang bag ng kakaibang alikabok, ipinaliwanag na ito ay isang espesyal na pain na makakaakit ng mga ligaw na hayop.
Sinabi ni Alna kay Diaz na kunin ang alikabok at ikalat ito palayo sa nayon, at ipinaliwanag niya na makakakuha siya ng mas maraming pera para sa bawat halimaw na mahuhuli niya. Umiti si Diaz na may matipunong ulo, masaya na makakuha ng trabahong nangangailangan ng lakas ng katawan sa halip na talino. Ilang minuto ang lumipas matapos makalayo ng kaunti, nagpasya siyang oras na para magsimula ng pangangaso. Gayunpaman, dahil hindi sinabi ni Alna kung gaano karaming alikabok ang gagamitin, ibinuhos niya ang buong bag na parang isang hanggal. Ito ay nakahatak ng isang buong kawon ng mga ligaw na baka, ngunit si Diaz ay tanging nasa sabik lamang sa hamon. Itinaas niya ang kanyang palakol at tinanggap ang kawon, pinapadurog ang mga hayop na parang wala lang. Matapos manghuli ng kalahating kawon, tumakbo ang natitirang mga hayop, kaya't naiwan si Diaz sa mga bangkay ng kanilang mga minamahal na kamag-anak. Sa kasamaang palad, naaalala niya na kailangan din niyang dalhin ang mabibigat na hayop pabalik sa bahay, nang walang kariton para dalhin ang mga ito. Iniwan niya ang ibang mga hayop at nagdala lamang ng isa. Habang naglalakad pa uwi si Diaz, nag-aalala siya na magagalit sa kanya si Alna, dahil madali itong minus sa kanyang mga kalokohan. Sa kanyang gulat, natuwa siya nang makita ang higanteng halimaw, dahil ang karne ay isang bihirang yaman sa kanilang nayon. Nang makita ang kanyang dismayadong mukha, nagtataka si Alna kung ano ang mali, kaya ipinaliwanag niya na kinailangan niyang iwanan ang mahigit 300 ng mga hayop. Nang marinig kung gaano siya kalakas, nagulat siya at agad na binago ang kanyang opinyon tungkol sa kanya. Lumabas din si Mol at pinuri si Diaz para sa kanyang panlalaking pagpapakita. Sumang-ayon si Alna, at tumakbo siya upang ipaalam sa mga taga-Bukirin upang maibalik nila ang natitirang mga hayop. Nagtataka si Diaz kung ano ang ibig sabihin ni Mol sa pagiging lalaki, kaya ipinaliwanag niya na ito ay simpleng kakayahan ng isang lalaki na magtrabaho. Mas marami ang kayang gawin at kitain ng isang lalaki, mas lalong nagiging lalaki siya sa mata ng mga babae ng kanyang tribo. Matapos malaman ito, nauunawaan ni Diaz kung bakit tila labis na nasisiyahan si Alna sa kanya. Pero iniisip niya na mahalaga rin ang hitsura at personalidad. Hindi sumasang-ayon si Mol, sinasabi na ni hindi hitsura o personalidad ang naglalagay ng pagkain sa mesa. Naiintindihan ni Diaz kung saan siya nagmumula. Nauunawaan niya na para sa isang maliit na tribo, pagkain at kaligtasan lamang ang mahalaga, kumpara sa mga taong nakatira sa kaharian. Sinabi ni Mol sa kanya na kailangan niyang magtrabaho ng mas mabuti kung gusto niyang pakasalan ang isang kagandahan tulad ni Alna. Nahiya siya at nagkunwari na hindi iyon ang kanyang intensyon, kaya lalo pa siyang pinagtatawanan ni Alna. Kinabukasan, nagising si Diaz mula sa amoy ng sariwang almusal sa kanyang kwarto. Nakita niya si Alna na nagluluto para sa kanya, nakangiti sa isang ganap na mapagpakumbabang paraan kumpara sa dati. Pagkatapos mag-almusal, pinuri niya ang kanyang pagluluto, na nagdulot sa kanya ng pamumula. Habang pinapanood siyang kumain ng malapitan, hindi na matiis ni Alna ang tensyon. Kaya't binago niya ang paksa patungkol sa pangangaso muli. Ipinaliwanag niya na kailangan pa rin ng kanyang tribo ng balon para sa tubig at isang palikuran para sa mga bisita, na makakatulong kay Diaz na palawakin ang kanyang nasasakupan. Gayunpaman, wala nang sapat na pera ang nayon para bayaran ang mga manggagawa, kaya pumayag si Diaz na manghuli para sa kanila. Hiningi ni Alna na manghuli siya ng ilang mga halimaw, kaya't iniisip niya ito. Bagaman ang karne ng halimaw ay nakakalason at hindi maaaring kainin, ang kanilang mga bihirang materyales ay binibenta sa napakamahal na halaga. Sumang-ayon si Diaz na manghuli, nagtataka kung mayroon nga bang mga halimaw sa mapayapang kapatagan. Ipinahayag ni Alna na kaya niyang maramdaman ang mga halimaw gamit ang kanyang mahiwagang pangil, ngunit tumanggi si Diaz na ilagay siya sa panganib. Gayunpaman, iginiit niyang sumama sa kanya, kaya pumayag siyang isama siya. Mamaya, habang inaalagaan ni Diaz ang kanyang mga hayop, may ilang mga kalalakihan mula sa nayon ang nagdala ng pagkain at kumot para sa kanya. Naramdaman ang respeto mula sa kanila, napagtanto niya na talagang pinahahalagahan ng nayon na ito ang mga lalaking makakapagprotekta sa kanila. Maya-maya, lumabas si Alna mula sa kanyang kubo matapos maghanda para sa paglalakbay. Napagtanto ni Diaz na naglagay siya ng make-up, habang naiinggit ang ibang mga lalaki sa kanya. Samantala, ngumiti si Alna, sinasabing ang ibang mga lalaki ang mag-aalaga sa mga baka habang sila ay namamana.
Pareho silang umalis, at pagkatapos makarating sa isang mabatong burol, inawit ni Alna ang kanyang mahika upang mag-scout para sa mga halimaw. Isang kakaibang asul na liwanag ang pumapaligid sa kanya, na nagbigay alam sa kanya tungkol sa lokasyon ng isang malapit na halimaw. Tumango si Diaz at sinabi kay Alna na magtago siya habang hinahanap niya ang halimaw, pero tumanggi ito. Sa halip, nag-alok siyang tumulong habang ginagamit ang kanyang pagtatago, kaya pumayag siyang makipaglaban siya. Pagkalipas ng kaunting sandali, natagpuan nila ang halimaw, na mukhang isang higanteng pagong. Lumutang ang mga mata ni Alna sa gulat, dahil alam niyang ito ay isang Earth Dragon. Gayunpaman, hindi pareho ang takot ni Diaz. Sa kabila ng kanyang mga babala, tumalon siya upang makipaglaban at sinabi sa kanya na manatili sa likod. Nang mapansin siya ng dragon, tumalon siya sa likod nito at tinamaan ang matigas na kaliskis nito. Ang epekto ay hindi nag-iwan ng kahit isang gasgas, at sa halip ay nabasag ang dulo ng kanyang palakol. Sinubukan ni Diaz na atakihin ang mga mahihinang bahagi ng dragon, ngunit umatras ito sa kanyang kalasag para sa depensa. Iminungkahi ni Alna na tumakas habang may pagkakataon pa, dahil ang isang Earth Dragon ay kayang magpuksa ng buong tropa ng mga tao mag-isa. Tumanggi si Diaz na tumakbo dahil marami pa siyang mga plano. Nagpasya siyang hampasin ang parehong lugar hanggang sa mabasag ito, at nagsimula siyang magpukpok sa likod ng pagong. Habang walang kabuluhang pinapalo ang kanyang palakol, nagsisimulang mag-crack ang talam nito. Nag-aalala si Alna para sa kanya, pero nananatiling kumpiyansa si Diaz sa kanyang sandata. Dahil ang kanyang palakol ay isang espesyal na sandata na ginamit ng isang dating shogun, mayroon itong kakayahang ayusin ang magagaan na pinsala gamit ang isang spell ng pag-aayos. Gayunpaman, kaya lamang ni Diaz na pilitin itong mabilis na mag-ayos gamit ang mahika, kaya't ginawa niya ito sa harap ng nagulat na mga mata ni Alna. Patuloy niyang pinapalo ang likod ng dragon nang walang tigil. At sa kalaunan, ang nakalalasong mismo na nagmumula sa dragon ay nagiging siksik sa lugar, at nagsimulang makaramdam ng pagkakasakit si Alna, na pagtatanto niyang siya ay nasa panganib. Pumayag siyang umalis pagkatapos magbigay ng huling hampas. Sa kanyang gulat, ang kanyang huling palo ay talagang tumagos sa shell ng dragon. Galit na galit, lumabas ang nilalang mula sa kanyang shell at nagbuga ng fireball sa kanya. Iniiwasan ni Diaz ang fireball at sinaksak ang mahihinang binti ng dragon. Habang naghahanda siyang umatake, napagtanto niya na nakita na ng dragon si Alna, alam na hindi ito makakapalag kay Diaz. Ang tusong halimaw ay siya namang tinarget. Dahil sa kanyang kapal ng mukha, tumalon si Diaz sa kalangitan at tumama ng malakas sa dragon, pinunit ang gulugad nito at pinatay ito. Agad na napaiyak si Alna sa kanyang ipinakitang katapangan at tumakbo papunta sa kanyang mga bisig. Bago pa man makapag-isip si Diaz sa kanyang yakap, agad niyang idineklara na magpapakasal sila. Iyon ang episode 1. Mag-subscribe para hindi mamiss ang susunod na bahagi at panoorin ang susunod na video sa screen.